Of course, you know what we're talking about, yung isang kaibigan na libro ni VP Sara. The first question that came to our minds the other day when the whole hullabaloo broke out was, teka, si VP Sara wrote a children's book. Well, we didn't know that she could do that. Well, obviously anybody can do that, but wala bang qualifications for somebody to write a children's book and have government fund it? Yes. May proseso ba dyan, ma'am, about yung mga books na yan na binibigay sa ating mga kabataan, lalo na yung very early age? Paano ba yung proseso dyan? Meron bang book council or board na nagpo-process niyan, nagche-check ng grammar, Meron bang book god? Nagche-check kung politically correct ba siya? No, baka mamaya racist o sexist, no? May mga ganun ba na mga board na gumagawa niyan? Maraming salamat po sa oportunidad na magtalakay yung panitikang pambata o children's literature. Una pong dapat nating i-correct or ituwid na kaisipan tungkol sa panitikang pambata na ito ay madaling isulat na teksto or panitikan. Tandaan po natin, ito yung unang tekstong may encounter ng bata, ng tao. Yes. Ito yung nag-set standards at ito rin yung marami siyang role na na-impose din throughout history. Very formative stage yan. Very formative. No? Yes, opo. So, bilang values, even the cognitive development of children are included also. Kumbaga, meron siyang ganoong burden ang children's book production. Kaya, dun po papasok yung, even, I think, in social media, it's everywhere, na dinidiscuss even the educators, the reading advocates, are approaching this topic as something that we have to really take seriously, seryosohin natin dahil usapin ito kung paano natin pinapahalagahan yung pagbabasa at yung kalidad ng binabasa ng mga bata. So, gaya po ng tanong yung kanina, meron po tayong mga standards, at yun yung kinikilala, Kaya nga po, may mga nag-aaral ng reading, yung mga nag-aaral po ng reading as a course or as a cognate in education, ano po yung kakayahang magbasa ng bata as a beginning reader, as a middle school reader. So, may ganun po tayong pag-aaral. Kaya nga po may mga libro na may mga suggested reading audience, kung pang anong edad itong libro na to. So, kasama po yung vocabulary, the word count, even the text or even the illustration and the layout. Meron po yung pinagdadaan ng editorial process at depende po ito doon sa publication or publishing house. Kung sa amin po, sa Aklat Alangnig, what we do is that we ensure that the children, we have kid testing. The children read the manuscript or at least the mock-up book print para mag-comment sila. Ay, sorry. That's it. No, good. Okay, we understand. Kailangan may testing muna, parang pilot testing, kumbaga. Yes, ma'am. Yes, go ahead. We want to hear you first. Kasi sila naman yung primary consumer ng text or ng libro. So, we have thinking na medyo dapat kailangan guided sila. They should be. But again, sila naman yung magka-classify if may something na may salita silang hindi naintindihan or may mga hindi align yung image dun sa text. So, magbibigay sila ng comment. So, I think yung librong ito, hindi talaga siya dumaan sa kid testing. Kasi ang daming komento mula sa publiko, mula sa vocabulary, mula dun sa paggamit ng imahe at iba pa. So, ito talaga po ay concrete example na hindi gustong dumaan sa editorial scrutiny ng mga nag-produce ng children's book. Ma'am, teka, let me drill down on that. Can you cite examples? I think that's really very interesting. Coming from an expert on the matter. No, but you publish. That's already layers beyond what we have right now. Can you give us examples? For example, you cited among other things vocabulary, images, and so on down the line. Could you break it down for us? Yes. Sa cognitive development ng bata, meron siyang mga bilang na salita na kaya lang iproseso. Yun yung sinasabi kanina nung nakausap yung former NBTP yes, officer, may mga words lang, And the images and the colors, we also consider that. If we ask the children, if it's like, for example, we had the book before na ang comment ng bata is, bakit ganun yung mata? Nade-disturb sila sa size or sa image ng mata. So, may nakikita tayong matatanda na sa atin, na process na natin. Pero sila, hindi pa sila nakakarating doon .
So, we also take that in consideration. May mga pag-aaral, no, tayo on reading na na-establish na natin, but umuulad kasi yung reading process ng tao o ng batas natin sa kasalukuyan. So, kaya mahalaga na sumasabay din yung pagtitest natin. So, yung kid testing, no? Kasi may mga, bagong mga conventions in reading. So, like, for now, no? Involve ang mga bata sa technology. So, they have more access to words, terms that are very medyo advanced, no? For their age. So, may consideration tayo na paggamit ng salita. That's why, binanggit ko kanina, no, na yung word count or text heaviness, may kailangan din tingnan dito sa libro na to, yung text heaviness, kung ano yung kayang i-consume or basahin ng bata sa isang pahina. Yun, so ang punto doon ay kailangan aralin, no? At kung maglalabas ka ng children's book, ay dapat inaaral mo yung proseso, inaaral mo rin, at hindi lang ikaw, no? You take on experts also na alam yung buong production. So as I said, I think I heard it. The book is 8 spreads, no? It's 16 pages. Yes, I don't know if the auxiliary pages are included, but it is text heavy. No, that's for one. It's text heavy, and number two, the images also pwede siyang mapaunlad. So I think mapapaunlad siya if binuksan nila yung space for workshop. That's what we call in writing, no? The writers always do the workshop to improve the text. And for this case, this is a children's book. Images also must be a workshop. And I think ang Ilustrador ng Kabataan, it's an organization for the illustrators. They do workshops for illustrators also. So, kumbaga, this is not an easy, yun yung gusto nating i-clear na punto dito. Hindi siya madali, no? At hindi siya yung mula lang dahil gusto mong maging mesaya o magbigay ng tumulong para magbasa sa mga bata. Automatic. Ma'am, halimbawa, in the absence ng isang libro katulad niyan, isang kaibigan, kung merong isang libro na part 2 niyan, no? Na part 2 niyan na same audience yung target mo, same, more or less, same term of reference, pero ang title ay tungkol sa kataksilan ng kaibigan. Yung ba ay bagay sa mga bata na ganyan din ang audience ng first book na yan? Parang baka kasi hindi pa handa yung mga bata tungkol sa usapin ng kataksilan ng kaibigan, no? Parang offhand lang, no? From your indicative na knowledge. Iba kasing realidad ni Ronald eh. Oo, yan. Pwede bang gumawa ng ganong part 2 na libro na same audience, na ganong edad ng mga bata, same format, pero ang tema ay kataksilan, no? As a reading, as a children's book writer, promotes progressive lens on children's book. Wala pong hangganan yung maaari natin bigyan ng paksa sa panitikang pambata. Kasi kinikilala natin na may kakayahan din yung batang iproseso sa tulong din ng mga matatanda. So, I think maaring may limit, pero ako po, nagsulat ako ng children's book about political prisoners, no? Yung nanay niya ay political prisoner, yung POV ng bata. So, I think there are so many books about martial law, and some political topics. It is possible. It's just how do we process, how do we scaffold, how do we unpack these ideas to the children, and this comes to skills, no? Skills na po yung pag-uusapan natin dito. If the writer and if the illustrators are skilled enough, it's possible. So I think this is an issue of kakayahan po, no? At yung willingness to be na ma-workshop, mapaunlad yung text and the images. Sa kalagayan po ng libro natin ngayon, dead set na po na kailangan print na no? Humingi na lang ng pera for the printing. And it's really problematic po ito. Tingin ko very skilled si Vice President. I detect some I will not describe what I detect from your voice. Ma'am, let me ask you. I suppose you've already seen the soft copy, yung all 16 pages. I suppose you've already read the book, or do you have a copy now? Just like you, sir, did. I just browse it. I just browse it from the internet, and I just took yung mga salient points nga noong libro. But in general, so the comments are it's very general. Kailangan talaga na dumaan ang mga teksto. Yun din po yung sentiment ng iba pang writer, no? Not just children's book writer,
writers, Filipino writers in general, na kailangan kilalanin yung pag-workshop, pagpapaunlad ng text. So, ibukas ito sa publiko since gagamitin ay public funds, no? Ibukas ito sa publiko at kailangan ng publiko na magkomento. At actually, may mga skilled naman na kasi na writers or mga book creators, bakit hindi yun ang itap? Yun talaga po, it will also address the gaps between yung need ng community na pagbibigyan ng libro. If the children are more, kailangan nila ng may inclusion ng mathematics, ng science, ba't hindi ganun klaseng libro yung i-produce or may mga na-produce na po kasing gano'n eh. Itap na lang yun, no? Why do we have to put our name and our face on the book? Yeah. Halimbawa yan, ma'am, no? Yung title, Isang Kaibigan. Tapos kinikwento mo sa mga bata, anong ibig sabihin ng isang tunay na kaibigan, no? Tapos sa dulo, sa last page, nandun yung tunay na kaibigan, ikaw pala yon, no? At ikaw ay politiko. Yan ba ay, wala bang rules dyan? Halimbawa, ikaw ay politician, tapos ang audience mo ay bata, tapos yung conclusion ay ikaw yung pinapatungkulan ng libro. Parang medyo may kaunting gray area ako nakikita. The City is a good example for kids. Yun yung, okay lang sana kung hindi ikaw eh. Di ba? Yung sa dulo, hindi ikaw yung conclusion. Pero sa dulo, conclusion, ikaw yung tunay na kaibigan. No? Parang nasa level siya ng propaganda para sa mga bata. No? That's self-promotion po, no, ang tawag. So, I think malaki po yung problema natin sa libro na ito dahil pera po ng publiko yung gagamitin. No? Bubis po ng mamamayan yung gagamitin sa pag-produce ng librong ito. So doon po tayo, I think, no, you can promote, kasi may mga gumagawa naman po nito. Nagpapasulat sila sa ghostwriter, para i-promote sila yung kanilang image and their story of kwento ng buhay nila. Nagpapadrawing sila and all. Nangyayari po siya sa aktual, no? At I think nangyayari din siya for sometimes sa children's literature. Pero hindi po siya nagiging issue dahil ngayon, ang issue po kasi talaga natin dito ay nagde-demand mula po sa kaban ng bayan, yung production ng promotion para sa kanyang sariling placing, no, doon sa public image. Yes, so that's Ma'am, let me just go back to the technical aspect. You already talked about it briefly, but I'd like to go back to it in some specific form. You talked about yung text heaviness ng libro. Ideally ba, as far as children's books are concerned, how less text heavy should it be? Kasi I did notice, I went to all the pages we have a soft copy you have, for example, entire pages or iisa lang yung sentence with multiple clauses. Alam mo yun, yung mahabang sentence tapos puro kama lang, ganun. So these are things that, for example, what's good practice when it comes to things like this, when it comes to writing children's books? Una po sa lahat, dapat malinaw doon sa book producers at sa creators, sino po yung target nilang reader, age range. No? Pag nasagot po ito, follow through po yan kung ano yung kaya nila in terms of reading, no? How many word counts or how many sentences. So, doon po yung complex sentences, we avoid that. And we avoid too much adjective kung hanggat maaari. Or at least, if there's an adjective, at least we put in verb. So, kumbaga may off value sa construction na magpa-process yung bata. Kumbaga hindi po, ang punto ko po ay hindi dapat inifeed on sa bata na ito dapat tinatakdaan yung describe, paglalaraw. Kumbaga may space yung book para mas mag-analyze yung bata. So, I think hindi yung problema dito kasi yung imagery, hindi siya ganun nakakatulong. At least, at sa notice po sa social media post, naging problematic pa siya kasi hindi align yung mga pages and mayroon po tayong mga images na hindi malinaw yung sasanga ba or the detail. So, nagkakaroon ng blur or sa pagpuproseso ng bata, nagkakaroon ng gap. No? At yung mga mahabang pangusap po, gaya ng nabanggit ko kanina, ito po ay mahirap po ito. That's one malinaw na mahirap itong iproseso ng isang batang mambabasa. So though may mga bata naman na may kaya, no? Pero we, as much as possible, we make it direct, simple, and at least buo. Direct and simple. So ma'am, ibig sabihin, dapat ina-adjust dun sa edad ng mga bata.
yung pagkakasulat. At ikalawa, kahit mga bata yan, kailangan ay grammatical. Yes, dapat po ay wasto yung grammatical. Yun naman po ang tinuturo sa paaralan. I think the author and the advocate of the book, alam niya po ito dahil po in her position before, she knows the conventions of reading and writing. So, yun po yung sanang na-consider sa pagbuo ng libro. At kung magpupush na po ito, I think it's gonna be a big problem. No, problema po dahil gaya na nabanggit ng iba sentiment din po ng ibang writers, children's book writers and publishers, na independent publishers. Maraming mga libro na na nandiyan na, ready to gawa ng mga teachers sa public school. Ang kailangan na lang ay fund, no? I think the National Book Development Board, nagbibigay din po talaga sila, no? It's just that hindi ganun kalaki. 10 million po kasi ito eh. So, iba po yung, kumbaga sa atin, iba yung usapan na dito, no? Hindi siya petty cash. No? Ma'am, let me squeeze in one more. We're almost out of time, but I have to squeeze in one more. Kasi kahapon sabi ni OBP spokesman Michael Poa, they will publish 200,000 of these books at 50 pesos per book. You yourself, you're a publisher. I think you've generally seen most of the contents. Is that a reasonable amount? Actually, sir, hindi po kami makapagtakda. I'm consulting with the whole group of Aklat Dalamid. Hindi kami makapagtakda kasi nagba-vary po yan. Depende po sa printer. So we don't have the machine. We only ask for the printer. So ang punto po dito, kapag mas maraming bilang, mas nagmumura po yung printing cost. So given 8 spreads po ito, it's just 16 pages. I think the value can be lessened. So, may posibilidad po na ganun. And I think, kung gayon po, yung quality, pwede po natin pauksayin pa yung kalidad. No? Huwag nating hayaang mag-produce ng ganito kadami. Tapos yung kalidad, I think it's gonna be mas dagdag na problema pa po sa mga reader natin sa community. So, this is too much. Okay. Maraming salamat, Ma'am China. Salamat, Ma'am China Patria de Vera of Aklat Dalamid and the Indie Publishers Collab Philippines.